Naku, napakalaking balita nito at hindi masaya dito ang mga nagsusugal ng luto kasi papasara na ni Senator Tulfo ang PCSO dahil sa scam na ito ng PCSO. Kudos kay Bus Balita sa kanyang video na ating ginawan ng reaksyon at narito ang balitang ito. Ipapakontempt namin kayo, promise. In a blink of an eye, I won't have second thoughts na pakulong kayo dyan sa baba. Merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. Pwedeng manipulahin yung machine. Marami pong tataya pag malaki ang jackpot. Yun po naman ang objective namin. So really bring in the bettors. Parikulang Taktay na. Ito yung pinakamodus dyan, yung pinapalubo nila, pinapalaki ang jackpot price para maingganyo kang tumaya. Ako nga noong hindi pa yan napanalunan, ay 5 ticket araw-araw ang binibili ko sa dalawang Grand Lotto na yan, yung 649 at 655. Kasi 500,000 yung mga jackpot price nila. Ngayon magtaka tayo, bakit biglang lumubo? Nag-umpisa ka agad sa 300 million hanggang aabot sa 600. And then hindi lang aabotin ng 3 buwan, meron ng mananalo. Napakadaling manipulahin kasi ang electronics, lalo na kapag online. Kasi pwede niyong i-program doon ang numero na hindi pwedeng tayaan. Hindi pwedeng tayaan. Halimbawa, yung 6 na numero ay naka-reserve na yon at ang lalabas doon ay sold out combination. Kaya napakadali lang nito. Kaya nga sabi ni Senador Tulfo ay automatic winning machine itong luto. Kaya naku, taga PCSO, magdasal na kayo dyan. Baka masara nga yan. Mas maganda pa nga dyan ang sabong kaysa inyong PCSO na yan. Ang laki-laki pala ng sweldo nyo, tapos nalinlang pa kayo ng mga Pilipino. Kasama na ako sa nalinlang nyo dahil tumataya ako dyan for charity. Pero hindi sa charity na punta ang kalahati ng inyong kita dyan, kundi sa mga bulsa yata nyo. Po yung hindi po totoo yun. Kasi po, Sabi sinungaling to. yes po. Sinungaling ka pala, Yes, Attorney po. Salvosa. Ang basic salary ko is 15,500. Hindi po, sa 15,500 na sweldo niyo, ilang taon lang kayo sa PAGCOR? 37 years. Ang sabi po sa akin ng ng GCJ, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng bawat board? Ikaw, member ka ng board. Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall baka a little above 1 million lang po. Grabe naman yung sweldo nila. Depende pala yun sa kita ng PCSO sa buwan-buwan. Pero yung sa mababa ng mga ranggo ay 15,000 pesos lang a month. Pero ito sila, itong nasa itaas mga official ay minsan nagsisweldo ng 1 million a month. Depende sa yung nalikom na pundo ng PCSO na galing sa mga tumataya. Ay, sorry. Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. The reason why I'm asking that, Mr. Robles, ito yung issue. Sa 649, 14 million ang total combinations. Tama? Opo. You follow me? Lahat Opo. kayo? So 14 million combinations, you times that sa 20 equals to 280 million. Tama? So kung ma-minus mo yung 280 sa 640 kasi yun ang naging jackpot eh. Tama? Is equals to 360 million. So napapalo niyo pa ako. Now, lumilitaw ayon po sa mga taong Nako, uh, mathematician itong si nag-reply sa akin sa social media, mga taong nakausap ko, yung mga mananaya, pinalobo yung price, yung jackpot, para tayaan. At sino yung tumaya? At paano yung pagtaya? I will explain. So nandun na po tayo sa 2060. Ayan. Ito naman sa aking sariling insights lang ito kung paano nila manipula ang pagiging panalo nila sa loto. Ito'y sa akin lang to na meron talaga silang dami
mga tao, halimbawa, kanyang kasambahay ni Robles or driver niya. At kanya yun bigyan ng itong sabihin natin hati or 1/4 sa kapanalunan, basta't dadalhin lang yung pangalan niya na siya ang nanalo at ibibigay sa kanya yung planted numbers. Kasi pwedeng i-reserve na number yan, yung lalabas na number ay hindi na pwedeng tayaan. Pwedeng ma-skip yan according to programs ng mga expert dyan sa computer programming. Kaya kahit anong taya-taya ng taya pa natin, hindi talaga natin matayaan yung number na lalabas. Kasi nakaprogram yun na reserve at hindi na pwedeng tayaan. Parang sold out numbers. Yan lang naman ang sa akin. At tama nga na mga kaibigan at mga taga Laguna lamang ang mga nanalo diyan palagi. Kasi yan ay mga kakilala nga nila Mr. Robles. Kaya mas mabuti na lang siguro isara itong PCSO kasi mas maganda pa nga dito ang sabong. Kasi sa sabong, dalawang kombinasyon lang, loser at winner. Atin muli pakinggan si Senator Tulfo. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan Ayan, ang lahat ng possible combinations. tama. At ginawa niyo yun, 280 million ang ginastos. Wow. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Paano gagawin yon? Wow, Eh, 414 million. Grabe pala ito, no? Ayon sa computation ni Tulfo ay 14 million combination. Ang gagastuhin ay 280 million pesos para itaya. Kaya meron silang mga trolls diyan na tumataya. Meron silang mga tao na siniswelduhan para magtaya lamang ng ganyang karaming numero. 280 million tickets. Ilang tickets ba yan sa 20 pesos kada isa? Kaya talagang manalo ang taga-PCSO dyan kasi meron silang puhunan na 280 million minus 690. So meron din silang panalo na nasa malapit sa 3 million at 300 million pesos. Kaya kung ilan man sila dyan, 10 opisyal na mga scammers, 300 million ang paghahatian nila sa bawat 5 or 4 na buwan dyan sa mga nanalo na yan sa mga big jackpot prizes ng PCSO. Combinations. Napakatagal yun. Kung tutusin, DICT, you're still following? Now, Tagal nga. ang sinasabi ngayon, Matagal mapanalunan Nila, yan. Kung totoo. possible naman daw yun. Especially, itong 649 ay pinanlunan sa online. Okay, Pwedeng manipulahin yung machine pwede. na para magkaroon na automatic sequence betting. Yan In a yung matter of- sinabi ko kanina na pwedeng merong number na hindi pwedeng tayaan. Kaya yun ang automatic na sinasabi ni Tulfo. Minutes or hours, kaya nang matayaan ang lahat ng numero. Your concern, Mr. Chair, is very valid. We understand that you really wanted to get at the bottom of this, but kami po ay tumataya. Ang laro po namin ay you have to bet it actually. Yung system betting, which is actually with the e-lotto, is actually only for 6 days yung advance nila. Ano po? So, we don't know of yung sinasabi yung ganyan po karaming massive voting. Hindi ko po alam paano po gagawin yon. And to begin with po, we would like to assure you that you can never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me, Mr. Chairman. Even if we wanted to, with the system we have po, we cannot. Kaya I take exception na kayang panalunin, no? Definitely, marami pong tataya pag malaki ang jackpot. Yun po naman ang objective namin. So really bring in the bettors. Teka, paano nangyari yan na hindi nila kayang mamanipulate? Eh, meron silang computer programmer dyan eh. Kaya kung yung election nga ay kayang mamanipulate ng PCOS machine, eh, lalo na itong luto. Kasi kontrolado ng main computer nila ang mga numero.
Kaya pwedeng ang merong planted na numero na hindi pwedeng tayaan ng ibang tao kung di sila lang ang tataya. Ngayon kung totoo naman na pwedeng sila diyan ay makapagtaya, ito na yung pinakaklarong-klaro na ginagamit nila ang pondo ng PCSO, 280 million ang kanilang puhunan para mapanalunan ang jackpot. Kaya gagamitin muna nila yung pondo, yung kita sa PCSO at itataya nila yung lahat, itataya. 14 million combination para makuha nila yung jackpot prize. Kaya sa gaganon na dami na numero na tatayaan nila, kung matatalo man sila ngayon na buwan, next month, mananalo na sila. Kasi halos kalahati ng kombinasyon, ay lahat na pala ng kombinasyon ay tinayaan nila. Ngayon, ang ano diyan ay unahan na lang kung sino ang unang makataya sa machine. Pero sigurado ako sila ang unang tataya kasi alam nila kontrolado nila ang machine. Kaya una silang tataya, 280 million kaagad na puhunan. Kapag nahuhuli yung ating mga kababayan sa pagtaya, malas na. Pero kung nauuna yung isa sa ating kababayan, nahuhuli ang PCSO, pwedeng ganun din na minsan natalo sila, minsan nanalo. Pwedeng ganyan, pero hindi talaga natatalo ang PCSO kasi ang puhunan nila ay galing naman sa nananaya o pumuposta dyan. Kaya win-win situation ang PCSO dito. No, because if mamanipulahin yan, kung kaya pong manipulatin yan, Your Honor, I don't think you had to bet more. Kasi kung ang premise natin ay mamanipulate, I think just 20 pesos will be enough. Mr. Chair, Mr. General Manager, you're hearing me but you're not listening. Wala ko sinasabi na mamanipulahin yung game. There's no manipulation actually kung tutusin. What I'm trying to say here is tatayaan lahat ng possible combinations. Ayan. Yun nga. Again, 280 million nga ang puhunan, 14 million combination. So 50% ang chances na sila talaga ang mananalo, sila Mr. Robles, kasi nandyan sa kanila ang malaking puhunan. Hindi kagaya sa atin na 2 ticket, 5 ticket lang, 100 pesos lang puhunan natin. Paano tayo mananalo niyan? Nako. Kaya napakalaking ano ito. Dapat hindi pwedeng pupusta ang taga-PCSO dito. DICT, tatayaan yung 14 million combinations. Sabi mo kasi may 6 days. Yung advance betting po yan, advance betting. Mr. Chair, if I may. Sir, let me finish. Tatayaan po lahat na itong 14 million combinations. How would that happen? Kasi kung 14 million, hindi naman pwede isang tao taya dito, taya doon, taya doon. Magulo at impossible. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat sa Pacific online. Kasi di ba 649 it was one through Iloto? Tama? Hindi po, sa ano po yan, sa stand-alone po yung Okay, over-the-counter. sige, okay pa rin ako dyan, kahit na stand-alone. Okay, ngayon, tatayaan lahat ng possible combination. In matters of days, not days, in matters of hours, may konting adjustment doon sa machine para matayaan lahat ng combinations. Ayan, yan yung mahirap. Kasi hindi makukuha sa isang araw sa pagtaya ang 14 million combination. Imagine, ilang segundo ma-print yung isang ticket, sabihin natin 2 seconds. 14 million combination 14 million tickets. So hindi yan makukuha sa isang araw. Paano makapagtaya ang tao diyan? Paano sila makapagtaya? Kundi meron silang expert sa computer, sa programming, na automatic na matayaan yung 14 million combination sa isang oras lamang. Yan ang hindi natin alam kasi hindi tayo expert yan sa computer, sa programming ng mga numero na yan. Pero yan lang palagay ko na meron talagang tumutulong na maitaya yung 280 million pesos dyan sa ganyang laro, ang 649 at 655 Bluto. Kaya napaka ano talaga nito na issue. Kasi ang sambayanan lang ang niluloko pera ng mga tao ay hindi na ibalik sa mga tao. Sa PCSO,
pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour, kundi mag-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations. Ayan. O, pwede In yan. in a matter of hours. Hours lang. Yan ang sabi ko kanina na hindi makukuha sa isang araw ang 14 million sa isang machine. Ngayon, kung 10 machine, ay pwede. Kaya pwede yan. Kasi pwedeng maglagay ang PCSO ng sariling budiga nila, sariling parang nakatagong computer rooms na nandoon yung mga computer na nakakonect online sa kanilang mga systems. Kaya pwedeng ma-manipulate. Maraming hackers ngayon na magaling dyan. After 24 hours, bingo, 10 machines, natayaan na yung 40 million combinations. Ayan. That is the reason why nagkaroon ng duda yung pagdadagdag. Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment from the prize fund. Mr. Chair, our records will show. Augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So, you follow me, Mr. Robles? But Mr. Chair, if I may, betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po, kung assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring 2 kayo, 3 kayo, Yes. 4 po. That's number 1. Number 2, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record Opo. na Opo. hindi tinayaan Hindi lahat. Kasi yun ang concern ng mga Opo, bettors. hindi po natayaan. And you will also show us, hindi naman sa 649, so sa lahat ng games. Opo. 642, 645, 649, 655, and Yes, Your 658. Honor. Yes, Kasi yun ang concern ng mga Opo, bettors. opo. Ayan, ito yung maganda diyan kasi matitingnan na yung records kung anong nangyari. Meron ng history na isa-submit itong si Mr. Robles sa Senado para mapatunayan na hindi sila gumagawa ng scam. Okay, hindi na natin tatapusin pa ang video kasi napakahaba na nito. Ang importante na nakikita na natin dito na talagang nag-isa si Mr. Robles at ang PCSO at medyo nabulgar yung kanilang modus. Kaya siguro dito hihina na ang gagawing scam ng mga ito at baka babalik sa normal ang PCSO na mayroon na talagang mananalo na totoong tumataya, hindi yung dami ng PCSO. Okay, kudos to Boss Balita TV. Subscribe the channel at paki-subscribe na rin ang aking channel para sa mga reaksyon sa mga ganitong video. Paalam, God bless you all.